Yung first question ni Junel. Direct pa, introduce mo yung movie and yung cast mo na rin. Hi, I'm Benedict Mike. I'm the director, writer, producer of Maple Leaf Dreams. And this is my lead actor, L.A. Santos. Tungkol saan ang Maple Leaf Dreams? Ano naman? Yung Maple Leaf Dreams po, it's an OFW story po na ano po, pinapakita talaga po namin yung mga totoong kwento ng mga OFW po doon. Tsaka yung struggles po na pinagdadaanan po ng mga bagong pupunta pa lang po sa atin. And sino pa yung mga kasama mo? Of course, si Miss Kira po, sila Tito Joey po. Tito Joey, Sir Ricky Davao po, tsaka sila Miss Cookie po. Tsaka mga ibang cast po namin sa Canada po. Sila po ay mga totoong OFW po. Direct, matagal na rin tong movie na to. And ngayong lalabas siya, anong feeling na sa Sinag Maynila siya muna lalabas? Actually, I'm nostalgic and happy. Wala pa ako sinali sa Sinag Maynila, pero my first movie was distributed by Solar Entertainment. So, masaya ako that, it's ML was distributed by Solar. And happy naman ako sa results noon. And it's good to be working with sila Sir Wilson and sila Butch. Sila Butch. Paano po nagsimula yung project? Nagsimula when dito, we were working sa Darna. Tapos sila LA is looking for a project. Tapos ito we pitched it to them, sila ni Kira, tapos sabi nila, go, let's do it. Gusto naman ako. Opo, tsaka yung na-appreciate ko po kasi sa pagsulat po nila Direct Bene sa story po. Yung, hindi siya yung kilig-kilig na pang love team na sweet-sweet po. Very totoo po yung pinapakita niya, lalo na po yung sa love angle namin ni Kira po dito. Sobrang pang-totoong long-time couple na talaga siya. So, kumusta ka trabaho si Kira? Sobrang I'm very blessed po, tsaka isang malaking karangalan po para sa akin na makatrabaho po siya. Kasi lalo na po ngayon, she's a rising artist talaga po na talaga nakaiba po kumpara sa mga ibang leading lady. Tsaka po si Kira, very passionate siya, tsaka very willing to learn po talaga as an actress po. Direct, nakitaan mo na si LA ng yung, di ba, ang dami niya ng acting awards ngayon. Nakita mo na talaga yung potential niya dati ba? Yeah, just like sinabi ko naman sa iba if alam kong hindi nila kaya, and it applies to all actors. Kung alam din nila kaya, hindi ko tutuloy yung project. Kasi sayang yung effort, di ba? Sayang yung effort, yung kwento, yung pera. Diba? So sayang. So sabi, when nakita ko naman nakakayanin. Diba? It's a lot of hard work. Kasi ang hirap ng character. Mahirap yung character, mahirap yung story, di ba? So, tawag dito. And if you watch the movie, you'll be surprised. Kinaya niya. Pero ako rin po sobrang thankful ako ng Direct Ben. Sobrang ginaid niya naman po ako. Like, lalo na po nung nasa Canada na po kami. Yung mga heavy scenes ko po, sobrang hindi kami pinabayaan ni Direct Ben. Tsaka yung na-appreciate ko rin kay Direct, tinulungan niya po kami. Like, siguro months pa lang before kami mag-start mag-shoot. Tinulungan po kami ni Direct. Nag-immersion po kami ng matindi po ni Kira. Parang halos 1 week din po kami nagtatrabaho ni Kira sa mga restaurant, ganon, sa junk shop, ganon. Kaya yung doon pa lang, kitang ramdam na talaga po namin yung pagmamahal ni Direct for this project po. Na-overwhelm ka ba ngayon na may mga acting awards ka na? Yes po. Overwhelmed at sobrang I feel very blessed po at the same time. Tsaka yung mga awards po na yun, parang titake ko na lang po siya na maging driving force po. Mas galingan po talaga. Stress na ba kayo na pressure? Opo, pero part naman talaga po yun, parang kahit hindi naman po para sa awards, like kahit anong aspeto sa buhay naman, nandun talaga yung pressure. And dito po sa work po natin, mas nararamdaman ko po talaga na sobrang grateful po ako, tsaka sobrang blessed. Kasi hindi naman po lahat din na nagkakaroon ng chance na ganito. Direk, anong message ng Maple? Saka anong pinanggagalingan ng message na yun? Bilang filmmaker, bilang creator ng Ako filmmaker. Bilang creator ng kwento ito. Actually, gusto mo i-share sa audience mo? Ang message niya is yung love for the family. Diba? Yun ang pinakamalaking message niya. Filipinos all over the world, diba? They stay away from their family dahil sa pagmamahal.
itong mga Pilipino to, they don't live there alone naman eh. Diba? When I say alone, nagtatrabaho to pero nagpapadala to continuously ng pera. Itong mga pamilyang, itong mga Pilipino na to, may mga binubuhay dito yan. Diba? So yun ang message yan eh, yung pagmamahal. Diba? Parang tayo lang yata yung ganun ano. Diba? Kultura na, diba? Is it positive po sa kultura natin yung gano'n? I think it's also the difference pag pumunta ka sa ibang bansa o tumira ka. Yun yung warmth ng Pilipino. Diba? There's a positive and a negative there. Pero in the end, mas gusto ko yung positive nun eh. Kasi mas gusto mo ba na pinapabayaan ka ng kapatid mo, ng tatay mo, o ng diba, anak mo. Yung Pilipino hindi. Diba? Matibay yung pamilya. May specific ano po ba yung Canada? Ba't yun ang nag-problema na? Kasi nandun si Rosel, nandun yung wife ko tsaka yung kid ko ngayon. Diba, nag-aaral siya doon. Tapos siya, so she's working there. Tapos yung anak ko nandun doon, yung bunso. So it's very personal. Ganun siya talaga personal. Ikaw ba LA, meron kang kamag-anak na OFW rin? Ano po, meron po ako pero sa Australia naman. Kasi yung mga pelikula at mga kwentong OFW talaga malalapit sa mga Pilipino yun eh. Ano masasabi mo na ganun tayo ka strong ties kahit nasa ibang bansa yung pamilya natin? Opo, tsaka ano din naman po like most of the time kaya nag-OFW po mga Pilipino. Dahil para sa pamilya po nila, na gusto po nilang tulungan yung pamilya po. Ikaw ba, bibigyan ng ng chance? Tatrabaho ka abroad? Siguro depende sa trabaho. Pag Hollywood, sige. Why not? Oo, pag Hollywood, sige ba? Wala namang masamang mangarap. Ano pa ba gusto mong magawa? Oo, ma-achieve. Ma-achieve po. As an artist. Siguro po as an actor, mas gusto ko lang talaga ma-achieve yung mas mapakita pa ng mga tao yung message na gusto ko talaga yung parating sa mga tao na iba talaga yung nagagawa ng pagmamahal po. Tsaka yung siguro pinapangarap kong role is maging superhero. Paano nabago yung dating sa'yo ng pamilya mo nung nananalo ka na ng recently? Ano po, wala naman pong nagbago. Parang ever since naman po kasi I'm just still the makulit na bata na takbo ng takbo, ganun. Kaya parang kahit naman po may awards ako, syempre po, talagang blessing po yun at sobrang malaking karangalan talaga po. Pero ayoko rin naman na magbago or mag-iba yung tingin ng mga tao sa akin dahil Direk, ilang araw kayo nag-shoot? Nag-shoot ba kayo sa abroad? 80% ng movie nandun. We stayed there for 15 days. 12 to 15 days. So 80% of the film. Doon, Canada. Wala kaming dinaya. So isa ba ito sa parang pwede mong sabihin plus factor na makikita ng tao? Oo. Maganda. Makipil mo yung Canada. Makikita mo yung buhay ng tao. Very real. And it's a beautiful movie in overall. Sa trailer pa lang naman makikita nyo. Ano po kaya pwede nyo sabihin na difference dito sa ibang OFW na nakita na natin? It's very real. Kasi yung isa yun nga, sabi ko kanina yung ito nangingibabaw yung human story, hindi yung love story. It serves the human story, the OFW story, the struggles. Kasi yung iba alam mong ang priorities yung love story, di ba? So kami, we made sure na we tell the story of yung mga natin doon, mga kababayan natin doon. So pag napanood ba ang pelikula, mahihikayat ba ang mga tao na magstay or mag-abroad? Mapag-iisip sila. yun yung po, parang Pero sa kanila yung decision, pero mapag-iisip sila. Ano pa po ang direct na gusto mong gawin in your career as a filmmaker? Ang dami kong gusto kwento. Actually, meron akong parating for ABS, meron akong for GMA, tapos meron ng mga personal projects na gusto kong gawin. I do different kinds of material eh. So may gusto kong farmer story kasi di ba nung bumagyo, kada bagyo, tandaan mo yung mga farmers natin, pag bumagyo, yung buong livelihood niyan wala na. Kaya nakakaawa, mga katulong, mga nagtatrabaho sa mga beer house, diba? Mga yan supposedly mag-aaral yan, binagyo, wala na future. Magtatrabaho na sa kung ano-ano pupunta. Yun yung tragedy ng buhay dito sa
mga farmers. Yun yung ngayon ang gusto ko. Tapos marami pa yan, pang story. May gagawin ako na comedy for GMA Films. Exciting yun. Pwede ka mag-share ng konting info? Yung pwede lang Ay, pwede. Baka mapagalitan ako. Baka mapagalitan ako. Tapos hopefully BU next year. Series naman. Yeah, hopefully. Sana matutuloy. Ayun. Ano sa ABS? ABS pala, meron pa na. I'm doing a soap. A big soap. Oo, it's a big soap. Yun, nandun sa LA. Yun, it's a big soap. Hindi ko alam kung pwede ko na sabihin kung sinong mga artista. Hindi ko nga alam no? Kasama pala ako dun. Yun, malaki yung mga artista. Exciting yung soap. Infernal Affairs. Napanood niyo ba? Yung Hong Kong film. Ng The Departed. May ganong tono. So, Naalala excited ko ako. bago ka mag-ML, 10 years or more ka sa advertising or sa ABS? ABS. ABS. Also, finally, you're living your dream na hindi lang na nakakulong sa isang network. Right now, ano naman ako eh. I'm a freelancer. So, I do films. Diba? I do TV. So, kahit ano. Which is masaya. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you.